At ano po ang inyong gustong ipaabot sa grupo nila Captain Dado na dumalo ngayon sa EDSA Shrine Vigil ng mamamayang Pilipino? Captain Dado, maraming salamat ho sa inyong kabayanihan at katapangan na nakasama po namin kayo ngayong gabi dito sa EDSA Shrine. One time, big time. Kap, ito po yung katanungan ho. Ano ho ang inyong masasabi na itong NBI ay pinasumpina na ho si Vice President Inday Sara Duterte at bukas nga ho yung nakatakdang araw na dapat humarap si Vice President Inday Sara sa NBI. Kailangan pa bang humarap ni Vice President Inday Sara sa sumpina ng NBI dahil doon sa pag pinatay umano si Vice President Inday Sara ay meron sa umanong inuutusan na mag-revenge para sa kanyang kamatayan at hanapin si Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos at si Bongbong Marcos. Bago sagutin ni Captain Dado, idugtong na natin. Ngayong araw din po, Captain Dado, nag-file ang Philippine National Police ng criminal complaint kay Inday Sara Duterte for disobedience to lawful authorities. At ngayon ay may isa pang kasong ipapile sa pagtatangka sa buhay or attempt of assassination. Captain Dado, dalawang tanong yon. Bilang pangalawang pinakamataas na opisyal na halal ng mamamayang Pilipino, anong reaksyon sa ginagawa ngayon ng NBI at PNP? Alam nyo, NBI, kung nakikinig kayo, tsaka PNP, yung liderato, at lahat ng gobyerno, buong gobyerno ng Pilipinas, lahat ng mamamayang Pilipino, binabastos yung boto nyo eh. Yun lang yun. 32 million na bumoto, bakit nyo bibirahin yung Vice President? No? Iikot ang gulong, huwag kayong nagpapagamit sa kabaluktutan nitong gobyerno. Babanatan ninyo ng ganong kaso-kaso, wala yun. Wala yun. Kayang-kaya ni Sara, depensa niyo sarili niya. Walang kaso yon. Ang kaso, yung gumamit ka ng droga, yung magnakaw ka, plunder, yung hayaan mo na may nakikita palang ginagawa, yung magnakaw ng pera, yun yung problema. Kaya ngayon, yung double standard na yan, natutuwa ba tayo? Hindi. Kaya kami galit, Malacanang, kaya kami galit. At kung hindi nyo pakikinggan yung sinasabi namin, yung hinaing namin, sasamahin kayo sa taong bayan. Magagalit kami. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Modulate eh. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Court. Alam niyo yung People's Court? Magkakaroon kami ng People's Audit. O tragis. Anong gagawin ng audit? Yari kayong lahat, kayong mga magnanakaw. Yung salin ninyo at hindi tumugma doon sa mga pag-ari-arian yung relo, bag, damit, kotse, bahay, kondo, kahit sa abroad. Pagka hindi yung tumama, sisigilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty. Sa kagustuhan ng taong bayan. Anong Congress ang hinihintay natin? Anong Senado ang hinihintay natin? Ilang taon na yung pinuro? 2004 pa. Yung Resolution 10. Isang ano lang yan ng kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin. Yun lang. Walang pwedeng bumaluktot sa taong bayan. Tandaan nyo yung kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong magpapadaig sa mga tarantado na hinayupak ng mga buwaka ng inang yan. Huwag kayong magano. Sorry, nagmura ako. Nasa simbahan. Sorry po. Ha? Tanong pa sa'yo. Sige. Ito mga kababayan, we have to address the elephant in the room, so to speak. Nandito na mga retired officers, may mga general, may mga kapitan, may mga koronel. Malinaw ang binanggit ni former President Duterte. Makinig ka po, former Chief Justice Lucas Bersamin, na ngayon ay Executive Secretary. Hindi po ipinanawagan ni Pangulong Duterte na magkudita. Hindi siya nanawagan na mag-mutiny. Ang sabi niya, nagtatanong siya sa Armed Forces of the Philippines. Kaya niyo bang panindigan at tiisin na mayroon kayong Commander-in-Chief na nabubulit sa lulong o illegal na droga or drug addict president as Commander-in-Chief? Anong reaksyon niyo nito? Ito ba, Captain Dado, ay isang pang-uupak upang magkutita ang military na siyang tingin ngayon ng Malacanang kay Digong?
Wala, mahina talaga utak ng mga nandun eh. Hindi yon inciting to sedition. Inciting to do the right thing. Yon. Yung sedition, aaklas ka sa gobyerno. Yung doing the right thing, sasamahan mo yung taong bayan. Yun yun. Pagtatanggol mo yung taong bayan, yung interes ng taong bayan, malayo ang diferensya. Anong inciting to sedition? Salita lang yan. Salita lang yan. Yan, inimbento ng mga lawyer natin, ng mga judge natin. Bakit kayo nagpapa-under dyan? Tayo ang nasa ibabaw. Tayo, yung konstitusyon, magkaroon kayo ng lakas ng loob at kukuha kayo ng lakas ng loob sa bawat isa. Sa bawat isa. Ang tingting, yun yung prinsipyo ng Filipino Guerrilla Forces. Ang walis tingting, kunin mo isang piraso, bakliin mo kahit isang kamay, kayang-kaya. Pero yung isang buong walis tingting, bakliin mong ganyan, hindi mo kaya. Ang taong bayan, pagsama-sama, hindi mo kayang baliin. Isang malakas na pwersa yan. Kaya huwag kayo natatakot, mga kababayan. At yun ang sagot natin. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Captain Dado, may tanong sa'yo. Sir Dado, please lumban po. Tanong ko po sa inyo. Nangangamba po ngayon ang mga retiree ng mga military po kasi ang kanilang pensyon ay nangangamba din po na naubusan na ng pondo. Ano po masasabi niyo po nito? Masasagot yan ni Commander Buhay, General Metran. Okay, ako ang sasagot doon. Nangangamba? Nangangamba? Talagang nangangamba kami. Ilang taon na lumipas yan. Hinahabol ko ang 4.9 billion na karating na ito sa Pangulong Marcos, kay Senador, Secretary Lagdamio, at saka sa ARTA, at saka sa Ombudsman, at saka kay National Defense Secretary Teodoro. Ako mismo ang lumalaban dito. Anong nangyari? Wala na ako natakbuhan. Kawawa naman ang Pilipino. Wala na tayong tatakbuhan. Saan ba tayong tatakbo ngayon? Sa Filipino Guerrilla Forces, tayo magkaisa. Ituloy natin bukas. Dahil yung sinasabi mong pensyon, nananawagan ako sa Chief of Staff, yung 4.9 billion na hinahanap ko, ang gusto ko lang ipaliwanag nyo. 2017 pa yan, hindi nyo pa nilalabas. Pinarating ko na yan sa Pangulong Marcos, sa kanyang bayaw na Martin Araneta. Hanggang ngayon, puta kayo! Ay, si Pal! Sorry, Panginoon. Nasabi ko lang to dahil sa sama ng loob ng mga pensioner. Pensioner! Mga pensioner! Kailangan samahan nyo naman ako! Nag-iisa lang ako. Yung isang, nandito kayo, ay, nandiyan ka pala. Isang general sumama sa akin. Sinamahan ako after 1 week. Umatras. Ang problema pa lang ngayon sa administrasyon. Alam niyo problema sa administrasyon? Ha? Kaya wala na tayong kakampi. Alam niyo bakit? Lahat bayan magmula sa Supreme Court ang ginagawa nila. Asa na Supreme Court? May kumikilos pa sa Supreme Court? Wala ba? May nagtatanggol ba sa atin? Kahit press releases lang? Wala! Asan? Asan si Efren na yung si Iguan, yung Babalo? Si Babalo? Yung si Renato Reyes? Si Running Press? Nasaan na yun? Nasaan? Bakit wala siya dito? Di ba number 1 siya? Ha? Nabayaran na! Lahat ng Partido Komunista ay bayad na! Bayad na. Ang problema lang, linggo-linggo sa kamundukan ng Samar, nag-iinkwentro. Ang problema, ang taong bayan nasa baba, ang biktima ang nasa taas, nagpapakasarap. Kaya sa bayan ng Pilipino, mga mamamayang Pilipino, yung mga nanonood dito, ang mga nakikinig sa ating mga vloggers sa YouTube, tulungan nyo kami.
Marcos, liliwanag ang ating bayan at muling sisiklab ang makasaysayang diwa ng mga bayaning Pilipino na hindi tayo papayag na tayo'y sinisiil, sinusupil, lalo tigit pa ng isang gobyernong sana ay pinagkatiwalaan natin. Bayan ko'y tanging ang puso ko ay sa EDSA, nilikha ang kasaysayan. Sa EDSA, tumatagumpong ang tunog ng pagbabago. Sa EDSA, tumatagumpong ang boses ng matatapang na Pilipinong ayaw pasisiil. At huwag niyo pong tigilan muna ang cellphone niyo at awitin natin isang awitin din na tatak at palatandaan na hindi na babalik pa. Huwag mo na yan. Mamaya ng disco. Mamaya ng pasensyaan niyo na po ang Bigo Live na music. Mamaya na yung Bigo Live. Okay, dito muna tayo sa makabayang awitin. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisiil, bukas ay babangon din. Sila ay pupula sa tinyas ng paglaya. Go! Ibon ng may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sangkal dilag, ang dimag na sa makaalpas. Pilipinas ko minumutya, ugat ng luha at kalitan. Amin at ikaw, makita kang sakdalaya. One more time. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakal dilag, ang dimag na sang makaalpas. Pilipinas ko minumutya, pugad ng luha at dalita. Aming daghika, makita kang sakdalaya. Makita kang sakdalaya. Bayan, bayan, bayan ko. Hindi marinig, hindi marinig. Isa pa. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong manloloko. Gobyernong manloloko. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. Mas mabilis at mas may damdamin. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Gobyerno ni Marcos na manloloko. Gobyerno ni Marcos na manloloko. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi.
Pwede na po umupo at patayin ang ilaw ng ating mga cellphone para tayo'y magpapatuloy sa daloy ng ating mga pagpapahayag. Pwede na po patayin ang mga ilaw sa cellphone natin. Sa araw na ito, may kumurap, may tumiklop. Uulitin po ni Ka Eric. Sa araw na ito, may kumurap, may tumiklop. Ang pangalan niya, si Bongbong Inutil Marcos Jr. Tumiklop, kumurap. Bakit? Hindi pa nga dumagsa at umagos ang daang libo at milyong-milyong Pilipino sa mga lansangan ng EDSA at mga lansangan ng Pilipinas, subalit na bahagang bundok, tumakbo at kumaripas ng pag-atras itong inutil at bulok at nagtatapang-tapangan na gobyernong inutil at walang direksyon na pinamumunuan ni Marcos Jr. Sabi niya, huwag niyo nang ituloy ang impeachment complaint na inyong inihain dyan sa Kamara de Representante laban kay Sara Duterte dahil sabi niya, aba, nagdagdag pa ang loko-loko at tarantadong presidente dahil hindi naman daw importante si Sara Duterte. Sabi niya, Sara Duterte is an important in the larger schemes of things. Pa-English pa ang kulukoy. Pa-English ka pa. Matuto kang mamuno ng tama at huwag mong idaan sa pa-English mo. Si Inday Sara Duterte daw ay hindi naman dapat pinapansin. Hindi pinapansin, bakit yung tinanggalan ng mga security forces mula sa Armed Forces of the Philippines kung hindi naman pala dapat pansinin si Sara Duterte? Tama? Bakit si Larry Pobugadon pinapadispar niya itong asong ulol ni Marcos na ang pangalan niya ay si Larry Pobugadon? Pinapadispar niya si Sara Duterte. O akala ko si Sara Duterte ay hindi dapat pansinin, diba? Sabi niya si Sara Duterte hindi yan dapat pansinin. Sara Duterte is unimportant in the larger schemes of things. Pa-English pa. Correct. Kasi anong ibig sabihin yan? Nangatok ang tuhod ni Marcos Jr. sapagkat alam niya na kapag itinuloy ang bogus, illegal at mapanupil na pagpapa-impeach kay Sara Duterte ng mga kawatan at buhaya na politiko sa Kongreso, ang taong bayan ay posibleng mag-alsa at magalagablak ang galit ng mamamayang Pilipino laban sa kanila. At ang sabi natin, marami ang nagdodonate ng tubig dito. Iba't ibang brand, basta Galili Water, okay na. Iba't ibang brand kuno Galili Water talaga. Thank you, Pastor, sa inyong pagtulong dito at sa mga mabubuting loob ng mga kababayan natin. Thank you sa mga nagbigay ng tubig. Ano ulit ang sinasabi ni Ka Eric? Nangatok ang tuhod ni Marcos Jr. sapagkat alam niya na hahatulan siya ng paghuhukom ng nagnanggalit na mamayang Pilipino kapag itinuloy nila ang pugos at iligal na pagpapatanggal kay Sara Duterte sa pamamagitan ng maanomalya at palpak na impeachment complaint nila. Kaya, anong sagot natin kay Marcos? Lumalagablab na pagsigaw ng Boo! Layas Marcos! 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 Akala niya palalagpasin ng mamamayan ang kanilang paglapastangan sa mga karapatan at demokratikong proseso ng ating bayan. Nakalimutan nila na kapag mas matindi ang panunupil sa taong bayan, mas malagablab at mas matapang ang pagtutol at paglaban ng mamamayan.